Patuloy tayong sasamba, magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Gamitin natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Para sa ating mga Amen. Hallelujah. May kasama pa
Sa kabila ng ating nararanasan, sa kabila ng ating mga problema sa buhay, Panginoon. Amen. Natin ang ating Panginoon na laging nakaagapay sa bawat isa atin. Sa bawat buhay na pinagkalog sa atin ng Panginoon. Marapat na siya ay papurihan para nalalagyan. Amen. Patuloy ka lumapit sa ating Diyos. Hallelujah. Patuloy ka namin tataas, Panginoon. Habang kami nabubuhay, O Diyos. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay Panginoon, pupulong ka namin sa aming buhay. Sa aming buhay. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Dakilang Diyos, mapagpalang ang nangyawala siya dahil. Ang Diyos na napakabuti sa bawat isa sa amin. Ang Diyos na lagi nariyan na umaagapay at lagi namin nasasandalan sa aming buhay. Tunay po, Panginoon, sa oras po ito, humihingi po kami ng patawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Patuloy po, Panginoon, na sa oras na ito, ang paulit-ulit namin pagkakasala ay huwag mo nang tingnan, pagkos ang patuloy namin pagsusumikap na lumapit po sa inyo. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, ang aming pong puso ay punuin mo ng inyong kabutihan upang ang kabutihan ito ang maibahagi namin sa mga tao na aming nakakasalamuha sa araw-araw ng aming buhay. At muli, O Diyos, sa pamagitan ng Espiritong Banal, patuloy mo pong samahan ang gawain ito. At inaamin po namin, Panginoon, na bibigyan niyo po muli kami ng tagumpay sa araw na ito. Ang ipinadala po ninyong preacher sa araw na ito, siya po ay inyo, Panginoon, pagpapalain, bibigyan ng triple portion ng anointing, Panginoon, upang lahat ng kanyang ipapangalan, Panginoon, ito ay tumingo sa aming mga puso at ito ay aming maisabuhay. At sa oras po ito, O Diyos, lahat po ng aming kaibigan sa pangalan ni Jesus, ito po ay tinanggap namin sa inyo po, Panginoon, kalooban sa bawat isa sa amin. Muli dakilang Diyos, sa inyo po namin ipinamali ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritong Ama na nabubuhay noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Minsan po, palagpakan natin ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. At sa oras na ito, hintala po natin ang ating sarili sa pakikinig po ng mabuting balita ng Panginoon at ang gagamitin ng ating Diyos sa ating kapatid, Chito Agabando. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Oh,
Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, labis po ang aming pasasalamat sapagkat binigyan mo kami ng oras at pagkakataon na may balik sa iyo ang lahat ng pasalamat at patuloy at maglaan ng panahon para sa iyong karamanan. Sa araw po ng buhay namin, lagi po kami nagkukulang. Subalit kahit po kailan hindi kinakapos ang iyong pagpapatawad. Laging sagana ang grasya at pangunawa sa amin, kaya sa kabila po ng aming kakulangan at kalabisan, hindi napapatid ang iyong grasya sa buhay namin. Laging may dumarating na pagpapala sa aming buhay sa araw-araw. Sa hapong ito, handa po kami magpaturo, handa po kami isuko ang buhay namin. Nang lahat ng bagay ay sa mabuting kamay, ipagkatiwala, sapagkat napakarami pong limitasyon ng buhay namin. Subalit dahil sa tulong at gabay, naniniwala kami na walang problema, walang karamdaman, walang mga suliranin na hindi ito maaayos. Sapagkat sa kawalan ng pag-asa, nasa iyong kami lagi ang aming pag-asa. Sa lahat ng kakulangan, nasa iyong lagi ang kapunuan. Panginoon, kita mo at alam mo ang mga hangarin at dalangin ng mga lingkod mo ito. Nawa sa aming pakikinig ay maganap ang iyong plano at kalooban ng bawat narito, Panginoon, ay ma-answer prayer na. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon.
Yahweh El Shaddai, purihin na may kagalakan sa Panginoon. Sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah! At harapin mo ang iyong katabi, kapatid. Humanda ka sa pagpapalang darating sa iyo. Amen ba? Amen. That is what we call expression of faith. Sa hapon ito, sa biyaya ng Panginoon in the Gospel of Jesus Christ, according to St. Mark, chapter 5, verse 21 hanggang 34. Sumainyo ang Panginoon. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipunpunan siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang kanan. At ang samo, agaw buhay po ang anak ng dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsiksikan, pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabunti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipon niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagawin na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya. Kaya't lumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyo nagsisiksikan ng napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng inyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka lang magaling sa iyong karamdaman. Mga magulang, mga kapatid, mga prayer partners, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Muli natin palakpakan si Yahweh El Shaddai. At muli natin harapin ang ating katabi, sabihin mo kapatid, pumanatag ka at manalig ka sa Diyos. Amen ba? Sino po ang panatag na? Itaas ang kamay. Amen. Yung panatag na po, pwede nang umuwi. Mga po muna. Salamat sa ating choir and instrument ministry. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na kayo dito sa lugar ng malaya? Malaya ba? Amen. Sa hapon ito, ang ating pong pag-aaralan sa gabay ng Espiritu Banal, from desperation to restoration. Amen ba? From desperation to restoration. Ang sabi ng mundo, ang pagsisisi daw ay laging nasa ulo. Pero sa mga anak ni El Shaddai, walang dapat pagsisihan sapagkat anuman ang nawala, anuman ang nangyari, kapag tumiwala sa Diyos, laging may magandang pangyayari. Kaya anuman ang desperation na ating nadadaanan, we must always remind ourselves, lagi natin paalalahan ng ating sarili na anuman ang nasira, anuman ang nawasak, anuman ang nawala, laging may pag-asa sa kamay ni El Shaddai.
dito sa ating gospel mga kapatid, dalawang bagay o dalawang tao ang dumating sa tinatawag na hopeless situation. Yung babaeng namatay at yung babaeng dinurugo na halos at hindi lang halos, kundi naubos na ang kanyang pera sa kapagagamot. Hindi yun ang problema na naubos na yung kanyang pera sa kapagagamot, kundi yung hindi siya gumagaling. Okay lang na maubos yung pera ng pagpagamot pag nagkaroon ng kagalingan. But the worst tragedy sa babae itong dinurugo ng 3 years ay hindi nakakaranas ng kagalingan. Sa ating buhay, hindi man ganun yung situation sa buhay natin. Dumarating yung pagkakataon na para bang hanggang kailan kaya ito? Ayun po ba? Dumarating yung mga pagkakataon na hanggang kailan kaya ako mag-TTS, kailan ka kaya ito makakamtan, hanggang saan kaya ang punishment na ito sa buhay ko. Pero isa pong pinakamagandang bagay na dapat natin isipin na wala sa plano ng Diyos na tayong kahirapan. Ayun ba? Wala sa plano ng Panginoon na tayo ay madiskarilang tuluyan. The perfect plan of God ay ma-restore ang inako ng kalaban. And that's why, namatay si Jesus, ipinako siya sa krus para tayo ay ma-redeem, para tayo ay tubusin, para makamtan natin ang kalayaan alok niya sa ating lahat. Amen po ba? So, ano yung dapat aralin sa ating buhay espiritual mga kapatid ko sa Panginoon? Unang bagay na dapat ilagay natin sa ating isip is hope in the midst of desperation. Amen ba? Hope in the midst of desperation. Kaya sabihin mo sa katabi, kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi hindi na uubos ang pag-asa. There is always hope in God. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag nagka-problema ka ng 5 days, ng 5 months, ng 5 years, or 5 decades, hindi problema yun. Ang problema, kapag may problema kang matagal, yung ikaw ay sumuko. Kasi kahit ang problema mo isang araw lang, 2 araw lang, pero hindi natin na-maintain yung strength na dapat natin gawin, dahil pa rin tayo. Kahit maikli ang problema, kahit maikli ang suliranin, kapag madali tayong bumitiw, maniwala ka, hindi tayo magtatagumpay. Pero habang tayo lumalaban, habang tayo umaasa sa Kanya, habang tayo nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, there is always hope in God. Sabi nga ng ating pong lingkod, sa gitna ng kawalan, hindi ka mawawala. Hindi ba? Sa gitna ng kawalan, hindi tayo mawawalan. Even in the darkest moment of desperation, holding ang hope. Yung babaeng dinurugo, mga kapatid, sabi nga ng mundo, better to die than to suffer. Mas maganda daw mamatay na kaysa maghirap pa. Pero hindi niya inasam ang kamatayan. Instead, inasam niya na magkaroon pa ng buhay. Hindi po ba? Inasam niya na madagdagan pa ang kanyang buhay. Inasam niya na siya'y gumaling. Of all the resources na kanyang ginamit, lahat ng paraan ginamit niya na, and yet hindi siya gumagaling. Pero palagi pala may pag-asa. Sabi ng Panginoon, ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng lalabas siya. Amen po ba? Hope in the midst of desperation, mga kapatid ko sa Panginoon, is a powerful motivator sa buhay natin. Mga salita ng Panginoon na dapat nating paniwalaan na ang lahat ng mabulong bagay, na ang lahat ng desperadong buhay, ay magkakaroon ng kaayusan sa tulong at gabay ng Lord. Kaya noon, pinakinalaan ang gawain ito na sa limang ligaw, ang gawain ito. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi ang gawain ito sa limang ligaw, kasi kung ano ang tinatagawa ni Brother Mel. Ang gawain daw na ito ay kulto. Alam niyo po, yung mga nag-worship sa gods, mga Diyos-Diyosan. Kasi sabi nila, ang pinapagawa daw ni Brother Mel ay mga pangkulto na wala daw sa Biblia, nakathang isip lang ng kulong dito. Unang persecution sa atin ng mga unang panahon
na nagpapadala si Brother Mike ng tingting at itinataas na baliktad. Nagpapadala siya ng payong at pinapabaliktad. Kaya sabi ng mga tao noon, sabi ng mundo, mga siraulo ang taga-El Shaddai. Kaya tayo noon, pinapersecute ng buong mundo. Lalo-lalo nang magkaroon ng anniversary sa Luneta, na kahit baha na walang umuuwi. Sabi ng mga tao noon, mga impis na tinatawag, kung hindi ba yan mga balik, nagbagyo na nga. Kung may isip din, aalis yan kasi hindi dapat pananampalataya. Dapat hindi puro pananampalataya, dapat nag-iisip sila. Kaya ang kanilang mindset, ang mga anak na sila ay mga okay. Kaya hindi nila maintindihan yung ganung sitwasyon mga kapatid ko sa Panginoon. Pero isa napaka-exit lang na sagot ni Brother Mike na ang gawain ko hindi kulto. Sabi ni Brother Mike, yung mga taong dati magulo ang buhay ay nagkaroon ng kapayapaan sa dinong-ibang gawain niya. Yung wasak na pamilya na naayos at nabuo sa demonyong gawain niya. Yung mga nawalan ng pag-asa na halos magpakamatay na nung mapakinggan ang salita ng Diyos, nagkaroon ng pag-asa. Kaya sa mundong ito, yung limitations ng tao kapag dumating sa El Shaddai sa buhay niya, palaging may pag-asa. Alam niyo, nung ako yung Sanaga, yung sa baba lang ng restaurant na quarters namin sa Naga, yung sa baba namin kinakainan, ang magulang nila ay nasa Italy. Ang kanilang business ay restaurants. Ang nagmamanis doon, isang bata pang lalaki. At nung kami kakain ng umaga doon, kasi dito yung sa taas namin, yung opisina ng El Shaddai, doon sa baba kainan ng building ng aming kinakainan. At alam nyo, nabalitaan namin kami kakain. Yung batang-bata doon na nagmamanis ng restaurant, ay itinali ang kanyang liig sa kanilang bahay, sa kanyang kesa ng kanilang. So, ibig sabihin, pakain. At alam nyo, sabi ng mga tao doon, bakit siya nagpakamatay? Dapat umakyat lang siya na dito sa El Shaddai, hindi siya nawalan ng pag-asa. Kita nyo, yung mga taong walang Diyos na inaasahan, nung malaman ng mga tao doon, binigo pala ng girlfriend. Tingnan nyo, yung mga simpleng problema, binigo lang ng girlfriend, nagpakamatay. Hindi lang makabayad, nagpakamatay. Kaya nga yung isang Chinese dyan sa Amber City, alam mo ba, isang batang Chinese, tumalong galing sa 10th floor ng condominium. At base sa pag-imbestiga noon, yung Chinese pa lang yung may utang. Nung hindi nakabayad sa iyong utangan, tumalong na lang sa building. Sabi ko, dahil siya ng Pilipino eh. Ang Pilipino pag hindi nakabayad, hindi tumatalong sa building. Tumatago lang. Alam nyo, there is always hope in God. Hindi pa mo tayo nakakabayad ng utang, maraming tayo may utang, hindi ka man binabayaran ng utang, there is always hope in God. Amen na. Kaya sabihin mo sa kapatid, ano man yan, sino man yan, saan man yan, kailan man yan, laging may pag-asa. Palapakan natin ang Diyos. Hope in the midst of desperation. Kaya, ang pag-asa ay pagpapakita ng pagkapit sa Diyos. Ang pananampalataya ay pagpapakita na wala tayong ibang inaasahan kundi siya. Kagaya ng isang babaeng dinurugo, ito yung pinaka-hopeless situation, lalo-lalo sa mga babae. Yung duguin ka lang ng 5 months, sobrang hirap na yun. But imagine 12 years, sabihin pa natin hindi permanente, sobrang kahirap, no? Yung grabing kahirap sa dinurugo. Pero according to the gospel ng kapatid, naubos na nga yung pera niya, and yet, she never surrendered. At meron siyang sinabi sa kanyang sarili, mahawakan ko lang ang laylayan ni Jesus. What a kind of faith sa buhay natin. Tayo, ang gaan ng pananampalataya natin, napakawik ng ating faith. Kasi, mga simpleng problema, ang dali nating matakot. Nakakita ka lang ng bill ng kuryenteng halagang 3,000, matakot ka na. No? Pero sabi ko nga kanina, kapag may natanggap kang bill na ganun kalaki, sabihin mo lang, God will provide. Amen ba? Tinuturuan tayo ng brother, may umasa sa kanya.
Kasi tingnan yung buhay mo yan. Aba, ilang taon ka na, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Sa dami ng problema mo, sa dami ng kinaharap mo problema, pero andyan ka pa rin. Kung balikan mo ang buhay mo, ang dami mo yung dinaanan hamon sa buhay. And yet, binigyan tayo ng lakas ng loob ng Diyos. Kung maraming beses kang tinulungan ng Diyos sa buhay mo, marami pang beses kanyang tutulungan pag nagtiwala tayo sa Kanya. We have always to hope in Him. Magtiwala tayo sa Kanya. We have to show to our God na wala na tayong ibang inaasahan. Kasi wala nang ibang Diyos. Wala nang ibang resources na pwede natin hanapin kundi si Jesus. Sabi ng St. Paul, buhat sa kayamanan hindi maubos. Ibibigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Jesus ang ating pangangailangan. Not only financial, not only material, but especially yung buhay na meron ka. We have always to discipline ourselves. Nawag kong sumuko. Lagi kong kinakausap ang sarili ko. Hindi naman pala kinakausap, nire-remind. Sabi ko sa sarili ko, Brother Chito, be strong. Kasi pag dumarating na yung buwan kung nalidepress ka, kinakain ka ng sistema ng mundo, kinakain ka ng mga corruption, ng mga distortion, nakakapanlunod, no? Para bang ang layo-layo ng Diyos. But yun ang pagkakataon na laging binubulungan tayo ng demonyo. Ang wala ka na nag-iikot, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. No? Pero, kung lalayo pa tayo sa Panginoon, sino pa ang ating aasahan? And the best thing that we can do ay laging umasa sa Kanya. Huwag madaig, huwag mawala ang pag-asa na galing sa Kanya. Faith and believe in a better days. Magtiwala at manangan na darating ang magandang araw. Si Brother Will, napaka-positibo ng kanyang pananaw. And at the same time, may kasama ng malamang Diyos. Ito yung napakagandang kanyang sinabi ng Panginoon. Na sa gitna ng kawalan, hindi ka mawawala. Sapagkat maraming taong may pera, pero parang bukas ang bulsa. Kasi kahit may pera kang 10K, 20K, 1 million, kapag meron tayong sakit na hindi gumagaling, walang kwenta yung pera na yun. No? Walang kwenta yung mga material na bagay. Walang kwenta yung sarap ng pagkain kung hindi natin na-enjoy. Kaya ang magandang bagay sa buhay natin, maging positibo tayo, not only good vibes, but we have a good attitude towards the future coming from God. Nang sabi ng Panginoon Jeremiah 15:11, ako lamang ang nakakaalam ng panukalang inihanda ko para sa inyo. Kasi kapag pinenta mo ang buhay natin, walang kwenta. Paano pa ako mabubuhay? Wala akong anak na ang galing natin magbenta, no? Wala akong anak sa abroad. Kulang yung sweldo namin, Lord. Pag pinenta mo, kulang talaga. Kuha nyo? Galing natin magbenta ng buhay. Wala natin pag-asa ng sigbenta ng Lord. Ang galing natin magbenta ng mga negatibo. Kuha nyo? Pero kung nagbenta mo yung mga negatibong bagay, pintahin mo yung magagawa ng Diyos. Kaya 1 plus 1 equals, di talaga kayo marunong magbenta. 1 plus 1 equals 3 kasi kasama natin ang Panginoon. And bakalapakan natin si Yahweh also. If God is with us, baliwala yung mga kinikwentang kawalan ng pag-asa. Kasi kung titingnan mo ang buhay mo, wala talagang kwenta. Kaya sabi ng Panginoon sa Hebrew 4:12, Hebrew 12:2, let us fix our eyes on Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Ituon natin ang ating paningin sa Kanya. Maintaining faith and belief in a brighter future will be a motivating force. Sabi nga, ang demonyo nag-i-influence sa ating isip, no? Ang God nag-i-influence din sa ating isip. Pag nakikinig ka ng Word of God, ini-influence ng Diyos yung isip natin. Sinasabi niya, magaling ka na, maganda ka pa, mabait ka pa. Pero ang demonyo nag-i-influence din.
wala ka ng pag-asa. Ang tagal mo nang hinihintaya. Dalawang pwersa ang ating napapakinggan sa ating isip. Kaya pag nag-isip ka ng mga negatibong bagay, lumulungkot ka, ninenervous ka, no? Pero isang bagay ang sekreto. Kaya tinuro sa akin ni Brother, kahit may nag-isip kang negatibong bagay, huwag na huwag mamutawi sa bibig mo. Kasi ang Diablo, di niya nalalaman yung iniisip mo. Pero yung Diyos nalalaman yung iniisip mo. Nadesperado ka na. Pero ang point dito, kaya kung bakit huwag mong sabihin, kasi hinihintay ng Diablo ang pagsalita mo. Pag sinabi mong suko na ako, Lord, sasabihin ng demonyo, sige na sister, sana na lang tayo. Malalaman niya ang nasa isip natin kapag ginamit natin. Kaya hindi nanguuto si Brother Nick na sabihin niya sa atin, huwag mong sabihin na wala kang pera, huwag mong sabihin na may sakit ka, huwag mong bitawan sa pagkatao sapagkat may kapangyarihan ng ating bibig. Hindi ba? Kaya napakaganda ng mindfulness natin. Kung bakit tayo nag-exercise? Because God wants us to be mindfulness. Gusto niya tayo laging nasa isip ang ating pag meron tayong awareness mga kapatid ko sa Panginoon. Thank you po, sister. Amen po ba? Napakaganda na tayo ay laging aware sa ating buhay na mayroon palang Diyos na pwedeng sambugan. Nung pandemya, i-share ko dito sa inyo kasi dito pa na-share. Pagkatapos ng March, nag-jogging pa ako. Pag-jogging ko, pag-uwi ko sa bahay, medyo iba na yung aking pakiramdam. Sabi ko na na-alternate niya ako. Kasi tapos yung pandemya, medyo maluwag na noon, nag-jogging ko sa Angel. Pag-uwi ko sa bahay, umuubo ako. Alam mo, natakot ako. Alam mo kung nasa isip ko? Nasa isip nila na, COVID. Sabi ko, parang nakubig data ako. Sabi ng asawa ko, bakit ka umuubo? Siguro nag-inom ka naman ng soft drinks na malapit na hindi ka pa kumakain. Sabi ko, hindi naman bakit ka umuubo? Ang kalim-kalim ng ubo mo. Pero nag-uwari na ka lang ako. Sabi ng asawa ko, magkano ka, magtutong ka ng bigas. Nagtutong ako ng bigas. Alam niya, habang tinutulong ko yung bigas, hindi ko na naaamoy. Sabi ko, positive data ko. Ginaganon ko na yung inom ko. Alam niyo, yung bilang na bigas, kahit kabilang bahay na naaamoy, di ba? Sobrang amoy mo pag tinututong. Pero nasa na ako, di ko talaga maamoy. Sabi ko, positive yata ko. Wow! Nag-worry na ako. Pagkagabi, di na tumitigil yung ubo ko. Tapos, pinapawisan na ako, sabi ng asawa ko, huwag kang ubo ng ubo, huhuling niya ang barangay dito. Paano makukontrol mo ba? Kinamagahan, maluha-luha yung asawa ko. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Mga marites ka rin kayo na. Kasi kinamagahan, nahawaan ko na siya. Umiyak yung asawa ko, sabi niya, pambihira ka, nahawaan mo ako. Pangalawang araw, pangatlong araw, grogin kami dalawa. Kasi sino ang magpapakamatay para tulungan ka? No? Pero tinawagan ng asawa ko yung kanyang boss. Pagdala mo kami ng pera. Pinadala siya, alam naman yung automated machine, no? Pabilis lang. Sabi ng asawa ko, kaya mo ko ba ito? Sabi ko, di ko nakaya, pero kakayanin ko. May nakasama talaga yung doktor. Parang gulay na ako bago tinukol ko yung doktor ko. Gulay na ako. Punta kami ng doktor. Binigyan kami ng gamot. Halagang 5,000. Sabi ko sa doktor na Dok, di kami magpapa-quarantine. Talaga, kasi wala nang lugar ang quarantine. Pinarayan pa kami, no? Uwi kami sa bahay. Inumin ng gamot. Alam mo, kalagitnaan ng aming tama noon, nag-iihi ako, nagkumba na ako. Alam niyo, maniwala kasi hindi nasabi ko sa sarili ko, Lord, sa ganitong hindi ko malaman kung saan ang sakit. Parang gusto mo nang kunin mo na ako. Maganda na yata, Lord, mamatay na ngayon. Pero biglang sa mukha ko na ako, preacher ka, lagi mong pinangalalaka, nagpakatatag ka. Parang may nanusap sa aking pinig. Nilakasan ko yung loob ko. At umiyak ako sa Panginoon. That was the turning point again, na kapag ang tao pala, tunong-tunong ng pag-asa, sa pinakadulo ng kahinaan mo, laging ilalaban ka ng Yahweh Shema. Nasabi ko, nagtagumpay ako ng mga kapatid ko kasi may nakasiksik, may nakatanim na salita ng Diyos na sa bawat pagsubok may palaging magandang mangyayari sa buhay mo. Sabihin mo sa kapatid, lagi mong tandaan,
may magandang bagay na mangyayari sa buhay mo. Amen ba? So mga kapatid ko, maintaining faith and belief in a brighter future sa buhay natin. Kailangan i-maintain natin na may magandang bagay na laging mangyayari sa buhay natin. And the last, resiliency and adversity. Katatagan sa gitna ng adversity. Faith can test not in a good situation. Ang isang army, hindi siya nagiging ganap na army kapag di siya natamaan ng bala. No? Hindi siya nagiging ganap kapag hindi siya nakalakas sa labanan ng matindi. Nagiging siya stronger kapag muntik na siyang mamatay at siya nakaligtas. Magiging ganap siyang army kapag duman siya sa battle. Pero kung puro lang siya iwas, hindi siya tunay na army. Playing seat ang tawag ko. In the same with our spiritual life, mapuprove mo sa Panginoon that we have faith in Him kapag napapatunayan mo sa buhay mo na kapag dumating na problema, hindi ka nadadal. Kapag may dumating na sitwasyon, hindi ka kinakain ng sitwasyon. Bagkus lagi kang kumakapit sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Sa ating buhay paglilingkod, wala tayong ibang isipin. Huwag na huwag sumati sa isip mo na walang kwenta ang paglilingkod mo. The more na hinuhugot ka pababa, the more na maging sa ating mga mindfulness, maging tayong aware na yun ang pinakamabigat na laban. Okay lang kapag nagpupuri ka ng saya ka pa at maraming mga pera, that's normal. Pero tipong ang million na ang life sa inyo, that's a very great challenge for us. Kasi marami nang nag-extray na tumigil. Marami nang naglingkod sa Panginoon na huminto. Pero ikaw, nandiyan pa rin, ibig sabihin, lumalaban ang namang hamon ng buhay. Ayun ba? Tumayo na po tayo lahat sa oras nito. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso at ulitin natin, sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala.
nagpapaalala sa atin na sa Panginoong Yesus, ang lahat ng bagay ay may kasagutan. May kasagutan at may solusyon sapagkat siya ang Diyos na tapat. Mas kabila ng di man tayo karapat-dapat, sagana ang kanyang abad. At kung meron ng kanyang lalapitan, kakawagan at katiwalaan, hindi ang mga bagay-bagay na nasa paligid natin. Hindi ang sino man na pwedeng tayo ay iuwi, kundi ang ating Panginoon Jesus na siyang tumugon sa bawat kahilingan. Ilapit mo sa Kanya ang kahilingan, problema man yan, karamdaman man yan, kabigatan man yan, ang Diyos ay tapat kayo ng Panginoon. Panginoon, sa hapon ito, idinudulog ko sa iyo ang aming kapatid si Renato Santos. We pray for speedy recovery. Dalangin ko, Panginoon, kasapap, hihingi nila sa iyo sa hapon ito ang kanilang personal na petition. Personally, we pray for your answer prayer. We pray for your grace and presence sapagkat sa kanan ang mga bagay. Panginoon, ang timpo namin minsan pa, na sa bawat pagtitiko namin, na sa bawat paglapit namin sa iyo, taglay namin ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. And Amen. Sa ngalan naman ng anak na Espiritu Santo, Amen. Magandang hapon, and let us give thanks.